Ano ang dahilan kung bakit mo niyakap ang Islam? Bismillah, alhamdulillah, salat wa salamu ala rasulullah. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat, Ustad, ang pasasalamat ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos-lubos sapagkat ginabay niya ako dito sa tamang pananampalataya. Way back Alhamdulillah. 2013, nung una kong niyakap ang Islam, at totoo nga yung kasabihan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga dahilan, may binibigay sa atin na kanya-kanyang dahilan. Magkakaiba tayo ng dahilan kung bakit natin niyayakap ang Islam. Alhamdulillah. Tama. Unlike do sa mga ibang brothers natin na yumakap sa Islam, before nila niyakap ang Islam, na pinag-aralan muna nilang mabuti kung ano ba talaga yung Islam. Mayroon pang mga bagay na nakapag-convince sa kanila kung bakit nila nayakap ang Islam. Ang nangyari sa akin, Ustads, that time, nung niyakap ko si Islam, hindi siya ganun kaano sa akin. Hindi ko siya ganun kakumbinsido kung bakit niyakap ko Islam. Basta that time, ano ko na lang sarili ko na nagsasyahada na ako, na sinasabi ko na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, without knowing na ano ba talaga yung dahilan ko kung bakit ba tiniyakap. Kasi ang nangyari, Ustads, magkakaibigan kami eh. Mayroon ako mga kaibigan na yumakap muna sa Islam, tapos bago ako, may isang kaibigan noon, niyakap niya ang Islam. That time, naaalala ko pa, nung nag-Muslim siya, binubuli pa namin siya. Sabi namin, Muslim na yan, hindi nasasama sa amin yan. Yung alam naman natin pagka yung mga hindi ginagawa ng mga Muslim, yung nagagawa ng mga Kristiyano, banding-banding na magkakaibigan, nandun talaga yung haram. Binubuli pa namin siya that time. And then, lumipas sa mga panahon, isa na namang kaibigan ko yung makap sa Islam, Allahu Akbar. Parang sabi ko, meron? Bakit nila niyayakap ng Islam? And then, although kaibigan ko sila, kahit na Muslim sila at hindi pa Muslim, kasama nila ako kung saan sila pumunta. Mayroon silang sinasamahan ng mga activities ng mga balik Islam, mga Muslim, ng mga ginagawa natin, lalo na tuwing Ramadan o pagkatapos ng Ramadan, napapasama na rin ako sa kanila. And then one time, nagpunta kami para maglaro lang ng basketball. Kasama namin yung isang daya. Hindi ko siya kilala, daya siya, basta nagkukwento siya sa akin about sa Islam. Hindi ko alam na inuumpisahan na pala niya ang idawa that time. Pero hindi ako interesado. Hindi nakikinig lang, pero pasok dito, pasok sa pag hindi talaga ako interesado that time. And then, sabi niya, magsyahada ka na, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, pero sabi ko, niyakap ng mga kaibigan ko, sige, sama na rin ako. Parang gano'n yung nangyari sa stats. Yes, sige, yakap na rin ako. Shahada na ako. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapos welcome brother. Niyakap na nila ako. And then, pag uwi na sa bahay, pagdating ko sa bahay, naisip ko, ano ba nangyari kanina? Sabi gano'n, Muslim na ba ako? Ano bang kailangan ng gawin ng Muslim? And then, gabi na yon, parang punta ako sa mga malalim na pag-iisip na bakit ko ba, sabi ko, nagsyahada, bakit ko pinasok yun? Sa pananampalataya kasi medyo na ako, Ustads, na pagdating sa Diyos, although hindi ako masyado madasalin, pero pagdating sa usaping tungkol sa pananampalataya sa Diyos, medyo seryoso naman ako. Hindi ko siya dinadaan sa biro. And then kinabukasan, tinawagan ko yung daiya na nagdawa sa akin. Sabi ko, bro, pwede ko bang ulitin ka kung ganun yung shahada ko? Yung ginawa natin kahapon. Kasi gusto ko siyang ma-feel. Kasi kahapon hindi ko siya na-feel. Sabi ko ganun. Sabi ko ganun. Sa loob ng masjid. Sige bro, sabi niya, walang problema. And then, nung dinala niya ako, Ramadan that time, Ustads
dinala niya ako sa isang masjid. Time na ng iftar, nagkainan na. Tapos nung pagkatapos namin kumain, pumasok kami sa masjid. Sabi niya, nagsala, sundin mo lang kung anong ginagawa namin. Sunod lang ako. Tapos kinausap niya yung imam. Tapos nung pagkatapos na sala, kinausap niya yung imam. Pinagsyahada niya ako. Nung nagsasyahada na ako, doon ko pa naramdaman, Ustads, na yung ginagawa ko pala tunay na buhay na. Tunay na buhay na. Hindi na pala siya dahil sa influensya ng barkada, ng kaibigan. Ito na yun. Ito na kasi ako yung parang connection ko na sa taas. Connection ko sa Diyos na lumikha sa akin. So, sabi ko, magsasyahada ako ngayon. Tatanggapin ko ang Islam. At pagkatapos nito, sabi kong gano'n, saka ako na aalamin ko ano ba talaga ang Islam. Nandito na ako, sabi ko, pinagsyahada ako ng imam. Nagulat ako, Ustads. Nung pagkatapos ko magsyahada, ang daming tao. Gusto na pag Ramadan kasi laging punong masjid eh. Alhamdulillah. Tama, oo. Nung pagkatapos ko magsyahada, isa-isa sila lumalapit sa akin. Nagtataka ako kung bakit sila lumalapit. Lahat sila yumayakap sa akin. Mashallah, mashallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapos lahat na hindi ko na napigilan. Talagang napayak na ako na ito pala yung Islam na pinasok ko. Ganun na. Hindi ko naramdaman doon sa dati kong religion na mayroon pang welcome, nayayakapin ka na. Kakaiba kasi siya, Ustads. Halo-halo yung mga tao doon. Mayroong mga magagandang suot, mayroong mga, nandun pa nga yung mga cleaner. Lahat sila lumalapit sa akin, yung mayakap, welcome nila ako, Allahu Akbar. Di pa ako nakakaintindi ng Arabic. Good brother, sabi nila sa akin. Tapos yun, doon na tapos sinabi ko kayo, nagsabi ako doon sa akin, bro, paano ba ako mag-ano sa akin? Paano bang gagawin ko pagkatapos nito? Sabi lang niya sa akin, pumasok ka ng IPC, sabi niya. Yun, bukas, sabi niya, isasama kita sa IPC. Isinama na nga niya ako ng Ustads doon sa IPC. Doon ko na rin nakilala kayo noon. Tapos, yun yung naging start ng journey ko bilang isang Muslim. Mashallah. So, nabanggit mo, ibig sabihin, 2 beses ka nagsyahada. Yung una, parang sumabay ka lang sa agos ng tubig, no? Parang gano'n lang. Parang pag-isama lang, no? So, hindi mo naramdaman. Pero wala namang pumilit sa iyo na magsyahada, magbigkas ka ng walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kusang sumabay ka na rin, pero hindi mo lang na-feel, no? Hindi mo lang na-feel, hindi mo naramdaman. Kasi pinasok mo na hindi mo alam ano yung pinasok mo. Mashallah. Pero sa pangalawa, mashallah, doon mo na naramdaman na talagang yun na pala, no? Kasi basta pagka yung tao na tapat sa kanyang pagyakap sa Islam, Allahu Akbar, nararamdaman talaga ng kanyang puso ang kanyang pagyakap sa Islam. Halos nga karamihan ay napapaiyak, talagang bukal sa kalooban niya at saka alam niya kung ano itong pinasok niya. Pero may mga tao na yun na nga, pagka minsan may mga tao na nagsasahada na hindi niya alam na ito ay para sa pagmumuslim pala o kaya ay pagmumuslim pero hindi niya na-feel kung ano ba ito, ano ba yung pinapasok niya. Kaya minsan may mga napapansin din tayo na nagsasahada, no, na parang nakatingin doon sa malayo, no? Hindi masyado nakatingin sa malayo kasi parang yung utak niya lumilipad. Ano ba ito pinasok ko? Pero hindi naman siya pinipilit. Pero yun na nga, hindi niya alam kung ano yung pinasok niya. Kaya ina-advise din natin sa ating mga kapatid na mga nagdadawa, nag-anyaya na kapag may gustong yumakap sa Islam, kung hindi pa niya alam yung ano yung Islam, bigyan natin ng konting mga paliwanag, at least maunawaan niya mabuti kung ano ba itong pinasok niya. Kasi baka akala niya organization lang, no? Yun, alhamdulillah, ang mga dahilan ng pagyakap sa Islam ng sinumang tao ay talagang malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, Brother Faisal, mula nang yumakap ka sa Islam,
ano ang nabago sa iyong sarili nang ikaw ay naging Muslim na sa ngayon? Alhamdulillah. Unang-una, Ustads, ang napansin ko naging malaking pagbabago yung ah, nag-iba talaga yung pananaw ko sa buhay na dumadating sa tao, normal tayo tao, binibigyan tayo ng pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagdating sa pagsubok, nung hindi pa ako Muslim, nandun talaga yung time na parang pagka may problema ako, nandun yung time na talagang tinatanong ko ang Diyos, Diyos, sabi ko, Diyos ko, bakit sa akin pa dumating itong problema na to? Sinasabi ko lagi, nananalangin ako, pero nandun yung panunumbat ba? Na sinusumbat ko sa kanya na, Diyos ko, bakit mo ako binigyan ng ganitong problema? Pagod na ako, hindi ko na kaya, tigilan mo na, gano'n, yung mga salitang gano'n. Tapos nung naging Muslim ako, napag-aralan ko ng Islam, naintindihan ko na ang isa sa haligi ng paniniwala ng pananampalataya sa Islam ay maniwala ka sa iyong qadar, sa kapalaran. Yung pagsubok pala ay isa sa qadar na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. So, alhamdulillah, nung napag-aralan ko siya na ngayon, pag may dumadating na sa akin ng problema, easy na lang siya. Iniisip ko na lang ito yung qadar ko. Ito yung pagsubok sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibinigay niya sa akin ito, subalit alam niya na kakayanin ko to, na ito yung maaaring maging way pa para mas tumaas yung pananampalataya ko sa kanya. Dumating nga yung time mo, Stads, na nung Muslim na nga ako no, that time. So, hindi naman porket Muslim ka pag sinabi nila Muslim na sa tamang pananampalataya ka na ligtas ka na sa mga pagsubok o mga darating na sa buhay natin. So, dumating din sa akin yung time na dumaan talaga ako sa napakabigat na pagsubok. Siguro yun ang pinakamabigat na pagsubok na dumating sa akin na nandito ako sa Kuwait. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng visa. Yun yung pagsubok na parang mas naglapit pa sa akin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ang nangyari, Ustads, nung nandun na ako sa problema na yun, talagang pag nandun yung sabi nila na manalangin ka lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at didingin nila yung panalangin. Talaga, nanalangin ako sa kanya, iniyak ko sa kanya lahat. Pero tinanggal ko na yung panunumbat sa kanya na Allah, sinasabi ko, ya Allah, ito na yung pagsubok na binigay mo sa akin. Inihiling ko na lang sa'yo na bigyan mo ako ng lakas ng loob, ibigay mo sa akin ng tamang patnubay para malampasan itong pagsubok na to at mas maging tumaas pa yung pananampalataya ko sa'yo, sa paniniwala ko sa nag-iisang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yun yung isa sa pinakamalaking pagbabago sa akin. Alhamdulillah. So, pagdating ng problema, easy na lang. Darating ngayon, bukas, mawawala, masosolve na rin. At kinasusunod na kinabukasan, panibagong problema na naman. Pero at least ready na tayo kasi alam natin na nandyan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para gumabay para sa atin sa pang-araw-araw natin buhay. So, yun. Mashallah. Yung way ng pagsasagawa ng kung paano tayo magsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan din yung isang sa nagbago. Dati, sign of the cross lang, okay na. Amin, ganyan lang. Pero ngayon, parang naging mission, parang naging obligasyon mo na sa pang-araw-araw mo sa buhay na halimbawa yung isa pa sa haligi ng Islam ay yung sala na obligasyon mo siyang gawin na sa araw-araw na pag hindi mo siya nagawa, parang hindi kompleto yung araw mo na yung buong araw na yon pakiramdam na siya turing mo siyang isang battle sa isang buong araw na pag hindi mo nagawa yung sala, ikaw yung talo. Pero pag nagawa mo yung sala, na kompleto mo siya, panalo ka nung araw na yun. Alhamdulillah. So, yun lang yung ma-share ko na nagbago sa akin. Ano ang maipapayo mo sa ating mga kapatid na hindi pa mga Muslim? Alhamdulillah, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, Innal ladhina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga katotohanan, yung mga taong hindi sumunod o nanampalataya sa relihiyong Islam, ang kanilang magiging tahanan na yan ng apoy ng impyerno at sila ay ang pinaka masamang nilalang. Ano ba yung impyerno? Sinabi pa sa banal na aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, tasla naran hamia, sila doon ay magsisipasok sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, ipapasok sila doon, igagawin silang panggatong sa ibang paliwanag ng mga scholar, ipapasok doon yung mga taong hindi na nanampalataya sa Islam, ipanggagatong sa apoy kasama ang mga bato. Ano yung mga bato? Ito yung mga tawagot, yung mga sinamba nilang mga huwad na Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyosan na huwad na kasabay nilang ipanggagatong sa naglalagablab na apoy. Tasla naran hamiyat tusqa min aynin aniya. At doon ay papainumin sila ng kumukulo na galing sa isang batis na kumukulo na yun ay ipapainom sa kanila. Tusqa min aniya laysa lahum ta'amun illa min darib. At ang pagkain nila doon, ang pagkain lang nila doon ay isang prutas na mapait at matinik na bungang kahoy na kailanman ay hindi magbibigay ng kabusugan o kabusugan sa kanila. So yun yung mga para sa mga hindi pa nanampalataya, yun yung tingnan natin na magiging kaparusahan nila kung hindi nila tatanggapin ang Islam. Samantalang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, para do sa mga nananampalataya at naniwala sa relihiyong Islam, sila ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. So jazaohum inda rabbihim jannatu, at doon sila ay maninirahan. At na kung saan nandoon ay sa ilalim nito ay nandoon yung mga ilog, dumadaloy na ilog. Sa ibang paliwanag, sinabi nila nandoon ang ilog ng gatas, ilog ng honey na hindi katulad ng gatas dito sa mundo na makikita natin dito sa mundo, honey. Doon lang sa makikita sa paraiso. At ang tanging makikinabang lang dito ay yung mga naniwala at nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sila ay maninirahan ng panghabang buhay at sila ay malulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malulugod sa kanila. At sila yung mga pinakamainam na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa banal na Quran, o Muhammad, sabihin mo sa kanila, sa mga tao, na ang Diyos ay nag-iisa lang. Nag-iisa, ibig sabihin hindi siya dalawa, hindi siya tatlo. Nag-iisa lang siya. Nag-iisa sa kanyang pagka-Diyos, hindi pwedeng mayroon pang isang Diyos, sapagkat siya lang. Nag-iisa sa kanyang katangian, sa kanyang mga katangian na walang katulad, at nag-iisa sa kanyang pangalan na hindi pwedeng parisan ng atninuman. Allahus samad, na siya lang at siya ay walang hanggan, pagkat siya rin ay walang pinagmulan. Siya lang ang makapanustos ng mga pangangailangan ng mga kanyang mga nilalang. Lam yalid wa lam yulad, hindi nagkaanak at hindi pinanganak. Taliwas sa sinasabi sa Kristiyano na ang Diyos daw ay may anak, at yun nga daw ay si Jesus, na malayo sa katotohanan, sapagkat kung ang Diyos ay nanganak, hindi na makatotohanan yung sinasabi na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Mawawala na yung tauhid o yung pagiging isa ng Diyos. So sa huli, at sinabi dito sa huling aya na ang Allah ay walang
Kasi magiging marami ng Diyos, no? Magiging marami na ang Diyos. Na mayroon pa sa na ang kahit na mga propeta ay hindi nila itinuro mismo na ang Diyos ay mayroon pang isang Diyos. Hindi rin tinuro na sumamba kayo sa iyo dito. Mayroon kung babasahin nilang banal na Quran, nandun yung mga kasaysayan ng mga propeta, napakaganda dahil pero sa mga kasaysayan na yun, hindi mo makikita na sila ay nagsabi na sumamba kayo sa isang santo, sumamba kayo sa isang tao para kayo ay maligtas sa impyerno. Sapagkat ang mga propeta ay tinuro lang nila na ang tinuturo nila yan, sumamba lang kayo sa nag-iisang Diyos. Mayroong isang sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, وَلَقَدْ دَبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ako ay nagpadala ng mga propeta at sugo sa bawat pamayanan, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ upang ipahayag sa inyo na sumamba lang kayo sa nag-iisang Diyos. Wajatanibu tagut, at sabi niya na iwasan ninyo ang pagsamba sa mga huwad na Diyos-Diyosan. Ito na yung mga rebulto na sinasamba nila, yung mga tinatambal nila sa Diyos. At kahit sa Biblia, sa Exodo 20 verse 2, sa 10 utos ng Diyos na pinadala kay Propeta Musa alayhi salam, nakalagay doon kasama sa 10 utos ng Diyos na sinabi niya na at huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ganon din ang sinabi ni Jesus na nung may nagtanong sa kanya kung ano ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos sa kanya. Sinabi ni Jesus na kayo ay sumamba lamang sambahin ninyo ang nag-iisang Diyos lamang. Hindi sinabi ni Jesus na sambahin niyo ako at ang aking tatay. So, yun, Ustad. So, yun yung konting kaalaman na kaya kong ibahagi para sa mga hindi pa yumakap sa Islam. So, sana yun ay magbigay sa kanila ng idea. Kahit katiting lang, inshallah, para magkaroon sila ng dahilan para pag-aralan naman kung ano ba ang Islam at magkaroon din sila ng kung bakit natin niyayakap ng ang relihiyong Islam. Alhamdulillah. Mashallah, mashallah. Allah barik fiik. Mashallah, jazakallahu khairan, Brother Faisal. Sa mga ibinigay mo sa amin na mga ibinahagi mo na mga talata ng banal na Quran, ay wala nang humigit doon na mas maganda. Wala na. Yun ang pinakamaganda. Wala nang pinaka-the best, kundi yung mga binanggit mo na mga talata sa banal na Quran.